Maayong gabi kanini mga higalaw, mga kaigsuunan. Ani ang inyong alagad, si Sister Inday, magkapadangat kaninyo sa mabulawan ng pulong sa atong Ginoo nga makutlo nato diha sa Biblia nga gilangkuban sa daang tugon ug sa bagong tugon. Atong gitituluhan kining atong programa ang kamatuoran. Sa kini kapag tuki sa pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia. Daghan kitag nadunggan nga mga istorya ilabi na sa karaang tugon o Old Testament na kadaghanan wala kaayo nato nasabtan. Tungod kay kasagaran parehas-parehas ra ang ginaistorya sa kadaghanan sa atong igsuon sa pagtuo ug karon sa atong pagtuki ato kining masayran kung unsa gayud ang katuyuan sa maong pakikisaad ug ang relasyon sa karaang tugon ngadto sa bag-ong tugon o New Testament. Diin moingon ang daghan magtutudlo nga dili na kita ang ngayan mailalom sa karaang tugon, kundili ania na kita sa bagong tugon. Tungod kay ang bagong tugon mao kini ang panahon ni Lord Jesus Christ. Tinuod, apan nasayod kabaigsoon, ang karaang tugon o Old Testament nahisulat na tanan gikan sa pagbuhat sa atong Dios Amahan sa kalibutan ngadto sa resurrection ni Jesus Christ. Unsa ang resurrection ni Jesus Christ anaa sa karaang tugon? Yes, mga igsuon. Bisan ang mga sumusunod ni Kristo anaa ng daan sa Old Testament. Angay natong hisayran mga igsuon nga ang tanang panghitabo diha sa Old Testament mahitungod sa pagkatawo ug ministry ni Jesus Christ kauban ang iyang mga apostoles gipadayag diha sa bagong tugon o New Testament. Pusa ang libro sa New Testament naglangkob sa mga libro nga gisulat sa mga apostoles sugod kang Mateo ngadto sa Book of Revelation base sa unsay ilang nakita o nadunggan o nasinatian sa panahon nga kauban pa nila ang atong Ginoong Hesukristo. Ang New Testament usa kini ka narrative ug revelation sa tanang panghitabo hangtod sa kamatayon ug resurrection ni Jesus Christ. Atong balikon, ang New Testament usa kini ka narrative o paghisgot sa mga detalye sa mga nahitabo ni adtong panahon sa Old Testament. Busa giaghat ko kamo sa pagpaminaw niini nga Bible lesson aron mahayagan ug madungagan ang atong kahibalo mahitungod sa Biblia aron makapanugiron kita sa insakto sa pagtulunan. Dili katong kulang ang atong hibaluan ug katunga ra sa kamatuoran ang atong masangyaw. Ug ang uban tumutumo na lang base sa unsay gitudlo sa uban. Atong pagasugdan ang atong pagtuon sa dihang gikuha sa Ginoo sa Israel uban ang daghan usab nga mga hintil ug gipalatas siya sa pulang dagat o Red Sea. Ato kining gitituluhan og God's Covenant. Usa ba ka ng covenant? Usa ka saad. Saad sa Ginoo. So, sa dihang nanimuyo ang katawan sa Ginoo didto sa Ehipto, nahimong malampuson sila ug misanay sa ilang kaliwat. Ug sa dihang adunay bag-ong Pharaoh or ilang dako-dako sa atong tinawgan na ilang hari. Adunay bag-ong Pharaoh nga nagdumala sa nasod sa Ehipto. Nakita niya ang mga maayong kahimtang sa mga katawhan sa Ginoo nga mao si Israel. Ug tungod sa ilang kadaghanon, nahadlok kini siya nga moabot ang panahon nga mabuntog sila kay tinuod man ang katawhan ni Israel, mga mighty people kini sila, mga kusgan, mga manggialamon. Tungod ni ana nga kabalaka sa Pharaoh, mihimo siya og sa kadesisyon sa pag-ulipon kanila, mga katawhan ni Israel. Dili lamang si Israel ang naulipon sa nasod sa Ehipto, aduna usab nagkalain-lain nga mga katawhan ubos sa pag-ulipon sa Pharaoh. Naulipon si Israel sa nasod sa Ehipto sulod sa 430 ka tuig. Ug nakita sa Ginoo ang makaluluoy kaayo kahimtang sa pinaagi kang Moses iyang gikuha ang iyang katawhan
ug gipalatas sa pulang dagat o gitawag nga Red Sea. So atong abrihon ang atong mga Biblia, kung aduna ka mo'y Biblia, atong abrihon ang libro sa Exodus kapitulo 12 bersikulo 37 o 38. And the children of Israel journeyed from Ramses to Succoth, about 600,000 on foot that were men, beside children. Verse 38, and a mixed multitude went up also with them, and flocks and herds, even very much cattle. So dili lang di ay kay si Israel ra ang anaa dito sa panahon sa pagkuha sa Ginoo. Aduna usay mga hintil na mixed multitude, nagkalain-lain nga kaliwatan gawas kang Israel. Uban ang ilang mga binuhi nga mga mananap, ilang giuban. Kaya tuod man, preparasyon na sila'y mga means of livelihood, na sila'y mga makaon sa future. So, dili lang di ay ang katawhan ni Israel ang gikuha sa Ginoo ug nakalatas sa pulang dagat. Aduna usab di ay mga hintil nga nakauban sa panon. Kung atong hunahunahon kini, tingali nga mga hintil nga amigo kaayo nila sa dihang anaa pa sila sa kaulipnan. Tuod man sa kanang kada adlaw nga mo adto ka na sa imong trabaho tungod kay naulipon ka man, lisod sab kay wala kay kaistorya nga dili nimo kauban sa banay. So, kini nga mga katawhan nga giingon sa bersikulo 38 nga mga mixed multitude, ila kaning mga kauban diha sa slavery. Na ay siguro na ay mga namang mga Hebrew dito, na ay mga Indian siguro, kalain-lain nga mga kalain-lain nga mga tribo o kalain-lain nga mga kanang mga citizens. So, kini nga mga kauban nila, aduna kini sila'y mga common interest. Magchika-chika siguro sila about silang kahimtang, aduna usab sila'y panagsandurot, taliwala sa kalisod sa ilang kasamtangan nga kaulipnan. So, sa dihang nakalatas na sila sa pulang dagat o Red Sea, ang Ginoo mipadayag kang Moses, samtang sila nagalakat sa usa ka lugar nga wala pa nila nahibaluan kung asa sila paingon. Pinaagi sa paghatag sa Ginoo kang Moses sa mga lagda, ang mga katawhan nagbagutbot ug nagmahay. Nganong niuban pa sila tungod kay bisa na ulipon sila dito sa Ehipto, maayo man ang ilang kahimtang, makakaon man sila sa katulog sa kaadlaw siguro, makakaon sila sa unsay gusto lang pagkaon ug dili kay magutman sila. Busa, ang mga katawhan nagbagutbot gayud tungod kay wa sila magdahom nga nakalatas lagi sila sa pulang dagat, nakahawa sila sa slavery, pero nihit man sabdi ay ang pagkaon. Okay, so kumpara sa kasamtangan nila nga kahimtang nga wala sila diretso makita para sa ilang pagkaon, kung dili maghulat kung unsay ipadangat sa Ginoo aron sila makakaon. So, ilang na kumparar ang ilang kahimtang. Tuod man wala na sila naulipon, apan mag-agad na sila, mag-ampo sila o kanang musulti sila kang Moses nga, Moses, asa naman ang pagkaon? Untay pagkaon. So si Moses karon mag-ampo ug magapangayo sa Ginoo. Mo kanang ilang kahimtang, dependent sila sa unsay ihatag sa Ginoo. Whereas sa didto pa sila sa Ehipto, naanay pagkaon makita nila. Naanay kumbaga ready na, kumbaga dili bitaw sila maghuna-una nga basig di ta kakaon karon, aduna gayon. Pero sa panahon nga dito na sila sa paglakat nila paingon dito sa yutang saad, kita nila nga kinahanglan gid ay ta mo dangog sa Ginoo aron makakaon. Kinahanglan dependent diha sa pagtuo diha sa Ginoo aron ang ilang pagkaon mudangat gayud. Inaana ka lisod ang ilang gihuna-una, busa nagbagot-bot sila.
Taliwala sa ilang kahimtang nga wala pay permanente o matawag nga ilang kapuy-an para sa kada pamilya, padayon gihapon sila pagsunod sa mga ginasulti ni Moses. Bisan man tuod og nagbagot-bot sila tungod kay wala sila mahimo, kauban na sila, mapailalom na lang gid sila kung sa imando ni Moses. So atong tanawon karon sa sa Exodus, libro sa Exodus, Kapitulo 19, versikulo 3, paingon sa 5, And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, You have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings, and brought you unto myself. Verse 5, Now therefore, if you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Gikan kini sa baba sa atong Ginoo. Ingon siya nga, kung kamu maminaw sa akong tingog ug mutuman, and keep my covenant. So, my covenant nun ang Ginoo. Iya kini nga saad. So, mamahimo silang usa ka peculiar treasure unto above all people, for all the earth is mine. Iya tanan sa Ginoo. Kini nga mga bersikulo nagapasabot nga sama sa usa ka boss nga nagatawag sa iyang empleyado ug nagamando sa unsay angay buhatan sa iyang empleyado. Ang Ginoo nagamando kang Moses nga sultihan ang katawhan ni Israel kung giunsan niya pag-atiman sila sa dihang gikuha niya sila gikan sa Ehipto. Unining tungura, nagsulti ang Ginoo nga kung pailalom sila sa tingog sa Ginoo ug magmatngon sa iyang pakigsaad. Take note ha, ingon siya, iyang pakigsaad, my covenant. Wala ang Ginoo nag-ingon nga atong pakigsaad. Nga giagad niya ang katawhan kung unsay ilang ikasulti or mangutana kung unsay reaksyon sa katawhan. Kini nga pakigsaad, iya lamang sa Ginoo ug kinahanglan sundon. No buts and ifs. So, kini nga covenant sa Ginoo, iya kini. Wala niya giagad kung unsay mga pasumangil, unsay pangrason, unsay komentaryo sa katawhan. Kumbaga, follow what I say, nana. So, unsa man kini nga pakigsaad sa Ginoo? Okay, atong basahon ang libro sa Exodus, Kapitulo 20, versikulo 1 ngadto sa 19. Taas-taas kini siya, apan ato kini siyang pag-humanon, pagtuki. Okay. So, diya sa Kapitulo 20, versikulo 1, nag-ingon, paingon na ni siya sa 19. Nag-ingon ang Ginoo. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Verse 3, Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not take unto thee any graven image, or any likeness of anything. Verse 4, Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Kining bersikulo 5 nagpasabot nga ang katawhan ni Israel gimanduan gayud sa Ginoo nga dili magpailalom o muyukbo sa mga Dios-Dios tungod kay siluso ang atong Ginoo. Ug ang mubuhat niini pagapaninglan ngadto sa ikatulo o ikaupat nga henerasyon. Ngano hantud ikaupat man nga henerasyon? Kadaghan bugod ana nga kuan, kadugay ba day niya na mahuman nga pagpaningil. Tungod kay ang atong makita bisan karon nga kapanahonan, kining pagsimba sa Dios-Dios nahimong usa ka tinuuhan
na napasa sa usa ka pamilya ngadto sa ilang kaapu-apuhan. Kung kinsa katong musupak sa ilang ginikanan, mahimo kini siyang sinalikway o outcast sa pamilya. Nakaingon pud tanong nga sa laing bahin, bisan moing kita nga kalahi na bagayon sa mga batanon karon, kay magtuman naman sa ilang gusto ug dili magpapugong sa ginikanan, na kung bahin sa pagbiya nila sa kasagaran nga ila gituhuan, labi na sa mga Dios-Dios, mapasalamaton kita. Kay ang Ginoo nagpanglihok sa ilang kinabuhi, pinaagi sa pagsangyaw usab sa katawhan sa Ginoo, ug wala nila igbali kung kasukaan ba sila sa ilang ginikanan, ug daghan kita nga mga experience sa atong mga kauban ug mga kaigsuonan nga inani ang nahitabo. Adunay anak nga nasangyawan, especially kanang nasa eskwelahan, na ay mga campus ministry. Ang bata o ang estudyante, nakahinuknog siya, naghinulsol o nagrepent siya ang mga sala, ug miduol sa Ginoo. Ug sa diyang na obserbahan na sa ang ginikanan nga nalahi na, kay dili na muuban sa ilang simba, muka na dahil ang panahon, igno na dahil nga, kanang gisalikoy na sila. Kuha na siya, kanang ipanish na siya, di na ipadto, daghan na kay pagdili. Apan, ang usa ka tawo nga may duol gayud sa Ginoo, ug naga-repent, ang Ginoo magahatag gayud kaniya, ug pamaagi, nga bisan pa man napungot na ang ginikanan, makadaig ug makasimba gyapon sa Ginoo, ug naapay bonus nga ang iyang ginikanan nakita ang kabag-uhan sa kinabuhi ug dakong grasya sa Ginoo nga iyang mga ginikanan madala ngadto sa tiilan sa Ginoo. Mo kana atong nakita karon nga mga bag-o nga mga tubo, no, na ay mga nagtuman gyud sa ilang pagtuo tungod kay nang sabta nila. Okay, ikaunom nga verse, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. So, kinsa man ni sila? Kinsa man ni sila nga mga katawhan nga ingon ang Ginoo nga ang iyang kaluoy sa mga kalibuan nga nahigugma kaniya, sila usab iyang kaluyan. Itong mga katawhan nga nagpailalom sa mando sa Ginoo, nagpailalom sa saad ug nagclaim sa Ginoo nga usa siya sa nagtuo kang Ginoo ug nag-keep sa commandments sa Ginoo, usa-usab siya ka recipient sa kaluoy ug grasya sa Ginoo. Nagingon ang Ephesians chapter 2 verse 19 paingon sa 20, now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Nahiusa na kita sa banay ni Israel tungod kay na apil kita sa covenant, apil ang mga hintil sa covenant sa Ginoo. Saad kana sa Ginoo, wala siya nangayo og kana bang opinion, iya kaning gi-deklarar. Okay, verse 7, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thou labor and do all thy work. Verse 10, but the 7th day is the Sabbath day of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor the strangers that is within the gates. Verse 11, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Klaro kay kini nga mga pulong.
Kung makaingon kita, grabe kaayo kini ka kontrobersyal nga mga bersikulo. Lalison gyud hantod nga magdebate o magdinagkuay sa tingog. Once mo mention na gani aning Sabat, mo tingkag na dayon ang dalunggan. Umayon para rana sa mga Hudiyo. Pero tika klaro mga igsoon. Pero tika klaro nga kini ang pulong sa Ginoo nganong dili man gayud nato tuuhan. Iya kini nga adlaw ug dili lamang para sa mga Hudiyo tungod sa iyang dakong grasya nga gihatag sa mga hintil nga nahigugma kaniya. Nahiapil ang mga hintil sa iyang gisaaran. Hinuon dili man gayud tanan hintil ang nahiapil sa saad sa Ginoo. Kadto lamang kaliwatan sa mga hintil nga nahigugma sa Ginoo ug nahiapil sa iyang covenant. Grabe kay ni siya ang kuan issue sa Sabat. Bisan tuod nabasahan na sa usa ka magtutudlo, nabasahan na dunggan. Dili gayud kay moingon kita nga naa naman ta sa bag-ong tugon. Dili na ta under anang Sabat kay ang atong kapahulayan si Jesus Christ. Tinuod man nga si Jesus Christ ang atong kapahulayan. Apan si Jesus Christ during sa Old Testament naamang gayud kumbaga ang panghitabo sa pagkatao o resurrection ni Jesus Christ naaman gayud siya sa Old Testament. Ato kini siyang pagkahimuan og another Bible lesson. Tan-awon gid nato ang mga bersikulo nga anaa sa Old Testament nga nagpahibalo nga naa na diha ang birth, ang crucifixion ug ang resurrection ni Jesus Christ. So, ngano maingon man nga kanang dili na mo observe ang mga magtutuo kang Lord Jesus Christ nga si Lord Jesus Christ man gani na nagpanangyaw siya sa adlaw sa igpapahulay o Sabbath day. Ngano kaha na inanagid ang rason nga kumbaga ang usa gani ka born again o usa ka magtutuo may subutan na gani mo ang Sabbath day, maaslom na gidayon ang topic. Magkuan na gyud mo na dag na mo middle na dan nga mag-encuentro na sa kuan is bersikulo, pero Ginoo man ang naghisgot ni dili man mga apostoles. Ingon ang Ginoo nga gipasahi na niya kini nga adlaw kay iya kining adlaw. So nganong lalison man? Okay. Verse 12. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Verse 13. Thou shalt not kill. Kita nato no nga nag-una gyud ang honor thy father and thy mother. Ngano man? Kung tan-aw nato sa karong presente nato nga kapanahonan, daghan kay kabatan-unan nga dili gyud ka hospital, dili ato silang ginikanan. Ug magtuman silang gusto to the point nga sa likway ilang ginikanan, nakapaingon sa dautan nga bisyo ug musantop gayud kani sa dili maayo nga panghitabo man ang Ginoo. Una niya nga ato gayong i-honor ang atong mga ginikanan aron mutaas pa ang atong mga adlaw diya sa yuta na gihatag sa Ginoo. Mo kanang daghan mga kabatan-unan nga uban sayo na nga matay na dunggaban na nang dunggab kay nakasulod man sa bisyo nga dili gid unta dapat ka na mahitabo. So dako kaayo kini siya nga pahinumdum sa atong kinabuhi no. Kining honor thy father and thy mother. Kasi kali sa mga batan-on karon mga millennials dili man ninon tanan pero lahi gayud kaayo. Bang sayon-sayonon ra nila ang pagtubag sa ginikanan. Kumbaga mura na ang ginikanan ka level na nila. So dili gyud unta ay nana. Namang gyapon mga batan-on nga pagpulahi na gid ka istana. Mura ba og nalahi na ang panlantaw karon sa mga kabatan-onan ug ang ginikanan na sa sahay labi na kay busy sa trabaho kanang bisag tubagon sa anak sige na lang ilan na lang po ipalabay kay dili na pud gusto magpa stress ang mga ginikanan. So mahitabo wala na
kana bang nalimta na ang pagtamod sa ginikanan, ang pagrespetar. Pero dili kana siya tanan. Naagihapoy mga maayo apan tungod sa gingon sa Ginoo nga pahinumdum nga i-honor ang mga ginikanan aron taas pa ang kinabuhi. Karon grabe na gid kaayo nga wala gid kini siya na itudlo, wala na nahibalaan sa uban nga mga kabatanuan. Bisan Christians, tagan gapon mga anak nga magsupak-supak sa mga ginikanan. Okay, verse 14. Thou shall not commit adultery. Opposite ang sa karon, kay grabe ang adultery. Thou shall not steal. Bisan gani ka ng pagpangupit sa sinsilyo sa ginikanan, sa mama, pitaka, usasa ka na siya nga pinakagamay nga form of stealing nga abi og okay na manay buot pero hantud nga maanda na niya nga okay ra di manguwag kwartas pitaka siyang mama sa walay panugot, it's a form of stealing. So sa diha pa lang gid sa gamay pa angay na gid kana sila nga pagasultihan nga bisan sa unang panahon kay 5 centavos ga kopito naman na siya. Karong panahon, sagda naman sa mga kabatang kita ni mahulog dia bali-balihon kay lahi naman sa ang ni-level up naman usab ang pagpangkupit sa mga kabatanunan. Dili gyud kana siya dapat. Tudluan gayud ang kabatanunan nga mananghid. Verse 16, thou shall not bear false witness against thy neighbor. Kanang mga marites diha magtukod-tukod og mga istorya tungod kay nasina silang silingan. O, tumuan na dayon. O, kitaan ako na, imong asawa dito, imong bana kitaan ako. Tungod lang kay, nibati sila og kasina, himo na rin sila og mga sayop, mga deklarasyon, aron makahimo po og kaguliyang sa ilang silingan. Dili, gayud ka na siya dapat. So, mga marites diha, pagmatkon ka mo. Verse 17, thou shall not covet thy neighbor's house. Thou shall not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. So, pahimagno gid kani sa Ginoo. Grabe ang Ginoo no, sa iyang pagkagamahanan. Dugay na kay nga panahon, pero ang iyang pulong, masabtan gid siya og ma-realize nimo sa karon nga kapanahonan nga grabe gyud ang huna-huna sa atong Ginoo, ang iyang wisdom nga nakita niya unsa giday ang tao apan sa kasub-anan nato kita nato nga ang opposite man gayud ang gahimuon sa tao. Verse 18, and all the people saw the thunderings and the lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they removed and stood afar off. Verse 19, and they said unto Moses, speak thou with us, and we will hear, but let not God speak with us, lest we die. Mao kini siya ang mga pulong nga nagagikan gayud sa baba sa atong Ginoo, ug sa bersikulo 18-19, naghangyo ang mga katawhan kang Moses, nga siya na lang ang ilang istoryahon, tungod sa grabe nga kalisang ang ilang gibati. Gilaliman ka ba sa kilat, liti ug kasaba sa mga tumpeta ug napay gaso nga bukid. Timaan kini nga ang Ginoo nagapadayag inubanan sa mga warning shots. Aron gayud ang tao mahadlok ug mopailalom ang katawhan sa iyang mga mando. Di ka malisang kita nimo liti-liti. Madumduman ako sa una dito. Gagmay pa kami ako papausaman ka sundalo, military officer siya, na-assign dito sa Manila. So, giuban kami nga mga anak, kami nga pamilya. So, pag-abot namo dito, ako papa, kung ano dito siya, religious, pero wala pa nakatultol ka to nga pagka-religious, kay muhalok pa man sa rebulto. So, pag-abot namo dito, after mga wala pa nagbulan, nagsimba dayon dito sa sa Fort Bonifacio man kami nagtuyo. Simba dayon. Nya akong papa lahi na yung style kay iya man tuyokon para i-familiarize ang mga dalan. So amo tonggi. Una si papa dapat tanong namo kay alumum naman ang langit. Kaulanon
Padayon gyapon akong papa siya, sige tuyo ko nato ni para matultulan gid nato ang mga dalan diri. Tuod man sa dihang kamulong ning baklay, nag-ulan na gyud, nabasa na gyud kamurmig mga piso nga basa sa tubig. Pag abot na din namo dito, hapit na mo abot sa katong isugdan namo pag baklay. Nailimaw dito nga dako-dako. Igo gyud sa grabe ka to kay pagliti gyud kusog kay nga liti naagi sa akong tungod ang liti kaya naapit na ko matumban ang tubig niliti at hingilngig kay na markad na nalisang kay ko ato pero wala gyud mi na unsa naasamo ang liti nagkuan na mo ba og naglihok ang liti samo mo ang pananon ng blue wala gyud mi na unsa naasa mo tungod ang tubig wala gyud mi giprotektahan gyud kami sa Ginoo. So, usa ka na siya kanang liti manggod, usa na siya kapag pahimagno sa Ginoo. Makita nato diri no sa iyang covenant nga ang bot pasabot dinhi nga iyang inubanan sa liti, kilat ug kanang kasaba sa trumpeta ang mga tawo nga naglantaw dito nisibog kay nalisang sila pag-ayo. Umutong gihanyo nila si Moses nga ikaw na lang mo istoryahon kay mamatay unya kami kung ang Ginoo nga among kaistorya. So, but pasabot, ang covenant sa Ginoo, aduna siya pahimagno, na siya mga warning shots, nagpaila sa iyang pagkaginoo. Kinahanglan, ang tao mahadlo kaniya, ug mutuo, ug pailalom sa iyang mga manlo, sa iyang isulti diya sa iyang covenant. Apan, kini nga chapter sa Exodus, wala kayo ni siya tuki-tuki gid pag-ayo no pagtudlo naman usahay pero galabyan ra mura og dili kaayo siya gadetalyon mahitabo giyam-iran lamang sa kadaghanan mga igsoon ang pulong o ang covenant sa Ginoo wag kasakit kay sa una-una nga kung ato ni siyang pinaka-realize gyud kuno nga kintanan at gisulat sa Ginoo covenant wala gid untay samok sa kalibutan wala gid untay mga tawo nga mga matay makapahulay unta ang tao unta dili na bitaw magdouble og tawag ana kanang mag moonlighting sa ilang trabaho aron lang maka provide sa family tungod kay pakita man sa Ginoo nga kitnahan lang kita na atay dependence sa iya pero ang tao gipili man gyud niya nga mo palayo dili mo pa ilalom sa covenant sa Ginoo kung tan-aw nimo siya buutan lagi kay ang tao nga mutuman ani ang tao usahay kay di man gusto ka magtuman man sa iyang gusto man sab niya nga naa siya kaugalingon nga will naa siya kaugalingon nga liberty to kana bitong to magpili so sa iyang gusto siyang kinabuhi mo nang ang tao misimang gayud sa dalan ug kana siya nakita tanan sa Ginoo. Mga higala kini atong pagtuki sa covenant sa Ginoo. Wala ta nag-ingon nga kay kung ato maguning istoryahan sa karon nga panahon maingon na dayon katong uban mga igsuon, mga tag-igsuon sa pagtuo nga aga sinibog man. Kalaan na kaistanan. Wala mautro ang covenant sa Ginoo. Ugani atong tanaw no ang hisulat dinhi sa ang covenant para gid kini sa kaayuhan sa tao. Hantod karon nga panahon makita nato nga ang tanan natong maobserbahan layo na gid kaayo sa unsay gisulti sa Ginoo. Busa dili nato kini siya pagayamiran. Hinunoa atong balikan ato bitong pangayuon ang wisdom sa Ginoo. Atong pangayoon ang iyang dakong grasya. Mabubuan kita sa pagtuo. Tungod kay ang tao kung dili mangayo og pagtuo diya sa Ginoo, wala magbuhat lagi ni iyang kaugalingon. Busa ang pagtuo ginabubo kana sa Ginoo. Ato kini siyang pangayoon. So atong hisgutan gayud nga ang Ginoo dili na siya mangamuho nato sa iyang giingon nga keep my covenant. Wala siya nangamuho nato. Wala siya nag-ingon nga sumay mong ikasulti diha bahin sa akong covenant.
unsa may mo ikarason, wala, di na para siya sa tao nga makinahanglan pa tao grupo para pangayoon ng imong mga huna-huna, imong mga opinion. Kini dili gikan ni siya sa baba sa atong Ginoo. Ingon siya, ako ining saan. Kesa nag-ingon ang Ginoo nga paninglan niya ang katong mga nagpanudlo nga wala tudloi ang iyang flock, wala tudloi ang iyang katawhan, ug nahimo karong mga niwangon ang espiritu sa mga katawhan. Kumbaga, wa gid intawi na hibalaan. Maingon na gid aka ng covenant sa Ginoo dili na para sa ato mga hintil, iya na kang Israel or iya na sa mga Hudiyo. Ato nang gi-explain nga sa paglatas nila sa pulang dagat adunay mga hintil nga ni uban kanila, mixed multitude, tungod kay desperado sab sila sa ilang kahimtang. Gusto sab sila nga makagawas na sila sa pagkaulipon silang slavery. Mao kana siya nga ang tao sa iyang dakong liberty, sa iyang kaugalingon, gipili niya nga palayo siya sa Ginoo. Tanaw nimo ang kinabuhi, wala mo bitatong naingon nga i-honor ang atong ginikanan. Kaya usa ka anak na mo palayo sa care sa iyang ginikanan, ug didto siya makapaingon sa mga bad companies, bad character, makuan gid siya, matakdan gayud. That is why ang atong Ginoo puno gayud sa wisdom. Wala lang gyud ni siya tuuhan sa mga katawhan. Ug dili pa ulahi ang tanan. Dili pa gid ulahi ang tanan tungod kay wala pa man mobalik sa Lord Jesus Christ. Naapay chance ang tao maghinulsul ug mobalik sa sabakan sa Ginoo. Busa ato gayng tun-an ang Old Testament kay tungod kay sa karong panahon na maingon lamang gid ang mga magtututlo nga wala dili kay kuan ang Old Testament kay kanang dingin ako sa bag-ong tuon. Mga igsuon, ang Old Testament is the foundation of our faith. Mo kini siya ang pundasyon sa atong pagtuo diya sa Ginoo. Bisan si Lord Jesus Christ uban sa iyang mga apostoles makita nato sa Old Testament. Ug mao kana siya ang akong ikaduha nga lesson sunod nato nga panagkita ani nga programa. Tukion nato, tagaan nato mga bersikulo kung makaingon. Kuan nato tumo ra man na si Sister Inday nga hagas kay Old Testament baya mo ba na ang kang Jesus Christ. Higala ana agayod sa Old Testament ang birth ni Jesus Christ. Ang iyang birth, Isaiah chapter 9 verse 6 ug 7, for unto us a child is born. Mo na siya atong nibalaan. Ang iyang crucifixion na sa Daniel chapter 9 verse 24, paingon na siya sa 26. Diyan nato may balaan. Pero iaga talaman basahon dayon nato ang New Testament aron makaingon kita nga kini ding gisulti sa Daniel chapter 9 verse 24 gisulti diha sa kumbaga tuki-tuki diha sa New Testament. Nakita nato, tagaan nato na ipakita nato ang mga bersikulo aron kita mahasayod nga halaka naagi di sa Old Testament ang istorya kumbaga sa pagkatao ni Lord Jesus. Wala lang dito gidetalye pag-istorya unsa ang iyang kalihukan diya sa Old Testament. Tungod kay ang iyang mga apostoles nga iyang kauban niya atong panahon na nagpanulti diha sa New Testament. That is why may na book of Matthew, book of Mark, John, natanan dito ang nag-istorya ang iyang mga apostoles ug ila lamang ginarate ilang gi-istorya unsa ang ilang nadunggan na sinatian ug nakit-an diha sa ilang panag-uban kang Lord Jesus Christ. Mo kanang sa sunod natong panagtuki atangi ang sunod natong nga lesson kay atong isulti kana. Mga higala, natapos na ang atong programa o ako magatimbaya og maayong gabi kanatong tanan. God bless us all.